Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagsabog ulit ni Pi Network dito sa crypto market. O tama po ang narinig ninyo, tumalon po ng mahigit 110% ang presyo ni Pi sa loob lamang ng isang linggo. Mula po sa dati nitong presyo na halos 0.40 lamang o 40 cents, ngayon ay umabot na po siya or nagawa po niyang akyatin ang mahigit 1.53 dollar. Yan, kung napanood po ninyong yung aking technical analysis kahapon dito kay Pi Network ay umabot po siya ng mga 1.60. Yan, or higit 1.60. Pero ngayon is yung base po sa latest update ay medyo bumagsak po siya. Yan. Ngayon is yung tanong dito is legit nga ba talaga ito? Meron ba talagang bagong development sa platform ng Pi Network? O baka naman ay hype lang talaga ang dahilan ng kanyang biglang pag-angat sa presyo? Kaya alamin po natin kung ano po ang mga posibleng dahilan sa likod ng biglaang pagtaas ni Pi, kung ano po ang epekto nito sa market, at kung ano po ang dapat nating bantayan bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Bakit nga ba biglang tumaas ang presyo nitong si Pi Network? Yan, maraming mga bagay kung bakit sumabog itong si Pi. Una sa lahat ay maganda po kasi ang market sentiment ngayon. Ibig sabihin ay mas confident po ang mga investors sa kabuuang galaw ng crypto market. At ang tanong ay bakit? Yan, ito po kasi ay dahil sa pagbuti ng relasyon sa kalakalan sa pagitan po ng US, UK at saka China. Dahil dito ay nabawasan po ang takot ng mga investors, kaya bumabalik po sila sa pag-invest sa mga high-risk assets tulad po ng cryptocurrency. Ikalawa, may inaasahang pong ecosystem update si Pi Network sa darating na May 14. Kaya bukas na po yan. Kahit hindi pa nila ina-announce ang buong detalye, marami na ang haka-haka sa community. Ayon po sa usap-usapan, posibleng may bagong developer tools, platform upgrades, bagong partnership at saka reward system para sa mga users. Dahil dito, mas dumami po ang interest sa token at naging mas active ang trading volume nito. Ang excitement po na ito ay isa sa mga malaking dahilan kung bakit biglang sumipa ang presyo ni Pi. Ngayon ay ang sunod po nating katanungan dito ay ano po ang koneksyon ng market rally sa pag-angat nitong si Pi. Hindi lang si Pi ang gumalaw pataas, sumabay din ang ibang malalaking pangalan sa crypto. Si Bitcoin ay tumaas po ng 10% at naabot ang kanyang bagong 3-month high na higit $105,000. Si Ethereum naman ay mas matindi dahil tumaas siya ng 42% sa loob ng parehong panahon. Dahil po sa ganitong market rally, maraming investors ang naghahanap ng mga altcoins na posibleng sumabay sa trend. Isa na nga rito itong si Pi. Kaya kahit hindi pa ganap na open sa public trading ang Pi Network, nakikiagaw ito ng pansin sa mga traders. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang mga issue, nananatiling mga issue dito kay Pi Network. Kaya yan, may mga issue pa rin ba talaga? At ang kasagutan po dyan ay oo po mga ka-crypto, meron pa rin. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ni Pi ay hindi pa rin nawawala ang mga kontrobersiya na nakapalibot sa kanya. Noong February ay sinabi po mismo ni CEO ng Bybit na si Ginong Ben Zhou na ang Pi Network ay parang pyramid scheme. Ginamit niyang basihan ang isang ulat mula sa China kung saan inakusahan si Pi ng panlilin lang sa mga matatanda at maling paggamit ng personal na impormasyon. Bukod pa dyan, may paparating na malalaking token unlock. Ayon po sa data mula sa PiScan, may mahigit 250 million na Pi coins ang mailalabas sa sirkulasyon sa loob ng 30 days or 30 araw. Ang halaga nito ay nasa $317 million. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Posible po kasing tumaas ang supply kaya maaring bumaba ang presyo dahil baka maraming holders ang magbenta. Sa madaling salita ay maaring mawalan po ng momentum ang rally nitong si Pi.
Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Para sa atin dito sa Pilipinas, ang biglaang pagsabog ni Pi ay parehong oportunidad at saka babala. Kung isa ka po sa mga early adopters na nagmina ng Pi noong mga unang taon, malamang ay natuwa ka sa biglaang pagtaas ng presyo nito. Pwede mong i-consider itong golden chance para i-convert ang mga Pi coins mo kung available na sa public exchanges. Pero kung nagbabalak ka pa lamang na pumasok, mag-ingat ka. Hindi pa rin po malinaw ang hinaharap ng Pi Network. Wala pa rin po malinaw na detalye kung paano mo ito maiko-convert sa fiat or sa ibang crypto assets ng ligtas. Kailangan mo pa rin bantayan ang paparating na token unlock dahil maaari itong magdulot ng pagbagsak sa kanyang presyo. At tandaan kung mabilis tumaas ang presyo, ganun din po kabilis itong pwedeng bumagsak kung puro hype lang talaga ang dahilan. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang nangyayari kay Pi ngayon ay isang classic example ng market speculation. May excitement dahil may paparating na update at sumasabay siya sa positive movement ng buong crypto market. Pero ang tanong ay sustainable ba talaga ito? Hanggat walang malinaw na token utility at saka transparent na plano mula sa team mula po sa PiCore team, mananatiling delikado po ang pag-invest ng malaking halaga kay Pi. Maraming project sa crypto ang sumikat ng biglaan pero bumagsak rin kaagad dahil kulang po sa tunay na use case. Gayunpaman ay hindi rin natin pwedeng baliwalain ang posibilidad na magtagumpay itong si Pi. Kung ang ecosystem update po nila ay magdudulot ng tunay na pagbabago at saka development, baka ito na nga ang simula ng mas seryosong hakbang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.